Paulo, todong pasasalamat sa bumati sa kaarawan niya. Kimi, kinisa ng mga bashers. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby. Isang malaking pasasalamat ang pinakawala ni Paulo Avellino para sa kanyang fanay sa ex. Nag-birthday si Paulo last May 13, 2026. He's still one of the most sought after bachelor sa showbiz sa edad na 38. Big thank you to all of you who wish me a happy birthday. Your kindness made my day brighter. Grateful for every single message. Lahad ni Paulo. Umani pa rin ang aktor ng maraming pagbati sa kanyang post sa X. Continue to be passionate in everything that makes you happy. To more shows and movies that inspires. All the best. Happiest birthday, Papi. God bless. Always praying for you and Kimi. A good health and happy, loving, long life. Always cheering for you both. We love you. Happy birthday, Papa P. You're the only one who always makes us one. Malay natin, baka kapag nag-40 na ang edad ni Paulo, ay maisipan na niyang mag-settle down. And of course, hopya ang Kim Paula dyan na si Kim Chiu, ang babaeng pakakasalan ng aktor. Napansin naman ng mga fanay na sabay ngang nag-post sina Kim at Paulo sa Twitter. At ayon pa nga kay Chinita Princess, last na, eto ba ang tunay na #The Alibi Weeknights, yung Monday to Friday, 8:45 p.m. Sa classroom may batas, pwedeng lumabas. Okay, bye. Mahal ko ang Pilipinas. Anyway, binatikos naman ng ilang bashers ni Kimi ang dalaga dahil nag-post nga ng sa lolobin si Chinita Princess. Ayon pa nga dito, nakakalungkot. That's what happens when concern and opinion don't align with them. Gusto agad patahimikin. Nasanay na ako. Oo, Bisaya ako pero Pilipino rin akong may karapatang magsalita. Magpahayag ng saloobin. Masakit magbayad ng buwis tapos ganito. Ang nakikita natin, hindi po tayo ang magkakalaban, pare-pareho lang tayong mamamayan. Wala tayong kapangyarihang tulad nila. Kaya sana dili mo, mga way-uy, murag mga bata naman. Ning uban ba? Kung unsa, imong ganahan, edi okay. Ako mau, man, ni ako ganahan. Pasagdi. Marami naman ang bumatiko sa dalaga pero mas marami ang ipinagtanggol ang actress. I also Bisaya Kim but we have the right also to speak our voice for what is the right and wrong. We have different of perspective and opinions and many people now are blinded. Their choice and it's up to you what will you choose because we have our own choices. Also hintay lang kami sa 2028. Yung lang idol pa naman sana kita. Yes, we all Filipino and I am also Bisaya and yes, we had all different opinions but you need to balance and palawakin ang mindset kung bakit. It's not that makapagkomento lang tayo kasi nga may freedom tayo. Just saying. Correct, dapat balanse mag-isip. Ang broad-minded, ganon mag-isip. Ante, porke ba may freedom, inaabuso mo na? Tama. Alam mo ba ang salitang freedom may limitasyon yon. Hindi porket may freedom, pwede ka nang maghubad dyan. Siguro hindi ka nagbabayad ng tax kaya ayaw mo sa opinion ni Kim. True po. Excuse me, OFW ako, so nagbabayad ako ng tax. I am not against to Kim Chiu, I am just saying my opinion. All people in the world, we had a different opinion. Don't take it personal, that's my opinion. I agree pero nasa dugo nating Pinoy na huwag pabayaan ang ating kapwa Pinoy
Kaya nga bilib sa atin ang mga taga-ibang bansa dahil nagkakaisa tayo, kaya for me kahit manahimik lang ako dito. Robin Padilla, vote ako. Millions ang tax ni Kim and halos lahat ng tao nagbabayad ng tax, kaya everybody has the right to speak out. May freedom to speech naman tayo pero sana wag baluktot. O di ba kalokat, nagsanga-sanga na nga ang mga naging opinyon ng tao, lalong higit nung nag-voice out si Kimi ng kanyang saloobin. Huwag na po nating pagtalunan ito, ang importante magkaisa na lang tayo para sa ikagaganda ng bansa natin. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.